Nagsalita na ang SBP sa kahandaan ng Gilas Pilipinas. Bansang Iraq na kasama sa Group D, nananatiling banta sa Gilas Pilipinas, bunga ng ipaparadang naturalized player nito. At ang tanong ng bayan, sino ang una, pangalawa at pangatlong makakaharap ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bukod kay Sean Chambers at Richard Del Rosario, naniniwala din si SBP President Al Panlilio na mabuting nakaharap nila ang Chinese Taipei at New Zealand. Ayon sa kanya, bagamat hindi magiging madali umano ang laban, alam naman nila or kilala nila ang dalawang koponang nabanggit. Inamin din niya na magiging handa ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si SBP President Al Panlilio sa report ni Kinito Henson sa PhilStar. Matigas yung grupo pero kahit paano, kilala natin yung dalawa sa tatlong koponan. Sa palagay ko, mas mabuti na nakaharap natin ang Chinese Taipei at New Zealand. Sigurado ako handa tayo. Okay, so aminado si SBP President Al Panlilio na hindi basta-basta ang sasagupain nilang grupo dito sa FIBA Asia Cup ngayong August 5 to 17. Of course, alam na nating lahat, dalawa yung sunod na talo ng Gilas Pilipinas sa huling kampanya sa qualifiers versus Chinese Taipei at New Zealand po yan. Mabigat po yun kasi ang taas ng moral nila pagpasok sa huling window ng qualifiers eh. Pero kalauna, natalo yung Gilas. Anyway, maraming factor naman kung bakit ganun yung nangyari, di ba? Una, yung pagod. Biyahe kasi sila sa Qatar para sa friendly games. Tapos biyahe naman ulit sa Chinese Taipei at New Zealand. Tingin ko isa yun sa mga sumunog sa kanila doon. Isa yun sa rason bakit hindi sila nakaporma sa bakbakan. Yung Taiwanese kasi wala silang pagod eh. Fresh na fresh po sila doon kasi nga hindi naman sila bumiyahe. Yung New Zealand, isang biyahe lang sila. Sa Hong Kong yun kung di tayo nagkakamali. Nanalo din sila doon. Tansya natin, hindi rin sila pagod na katulad ng Gilas Pilipinas. Pero sabi nga nila, pass is pass. Ngayon kasi pare-pareho silang bibiyahe sa Saudi Arabia, di ba? Dito talaga masusubukan ng Gilas Pilipinas. Wala na kasing excuse na pagod sa biyahe. At base naman kay SBP President Al Panlilio, handa naman umano sila sa laban. So kung mapapansin nyo, pareho sila ng declaration ni Coach Tim Cone. Kaya sa tingin natin, hindi sila nababahala kahit may history ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei at New Zealand. Yun yung nakikita natin dito kasi sinabi ni Coach Tim dati na handa naman sila. So makita na lang siguro natin sa aktual bakbakan kung ano talaga yung inihanda ng Gilas Pilipinas, di ba? Kung kilala na ng grupo ng Gilas ang Chinese Taipei at New Zealand, dahilan para tila hindi masyadong nawabahala ang pamunuan ng SBP at pambansang koponan, nananatili namang blanco ang Gilas sa makakaharap na Iraq. At base sa report, ipaparada nila ang naturalized player na si Demario Mayfield. Tanong, gaano nga ba kadelikado si Mayfield sa pambansang koponan? Tutukan natin si Kinito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Ang Iraq ay pinangungunahan ng naturalized player na si Demario Mayfield, isang 6'5 swingman na nakakuha ng kanyang Iraq passport noong 2017. Si Mayfield, 33, ay naglaro bilang import sa Saudi Arabia, Bolivia, Kosovo, Netherlands, Italy at Venezuela. Sa FIBA Asia Cup qualifiers, si Mayfield ay nag-average ng 20.4 points, 8.4 rebounds at 9.4 assists. Ito na yung stats ni Mayfield, di ba? Medyo mabigat. Sa edad, halos pareho lang sila ni Justin Brownlee. Sa height, ganun din halos pareho lang sila, di ba? Siguro mahuhusgahan na lang yung dalawa sa aktual na bakbakan. Kasi pareho silang may kasanayan sa laban eh. Si Mayfield, ilang bansa na rin yung pinaglaruan niya, di ba? Ang problema, hindi natin alam sa ngayon kung makapaglalaro si Justin kasi nga may pending issue dito sa FIBA. Kaya medyo tagilid tayo sa aspetong yan. In case na hindi siya makapaglaro sakali lang naman andyan naman si Ange Kwame at si Jordan Clarkson. Si Kwame tingin ko naman agad-agad andyan na siya. Pero si Clarkson hindi tayo sure kung makukuha kaagad nila kung sakaling mangyari ang senaryo na hindi makapaglaro si Brownlee. Pero si JC kasi dati niya pa sinabi na gusto niya makasama sa hanay ng Gilas sa ilalim ni Coach Tim Cone. Yun siguro yung hahawakan natin. Again, banta si Mayfield at buong grupo ng Iraq sa Gilas Pilipinas. Wala halos na info ang SBP tungkol sa kanya. Hindi katulad ng Chinese Taipei at New Zealand. Kilalang-kilala na sila ng Gilas Pilipinas. Amoy na nila yung dalawang koponang nabanggit. Kaya tingin natin, hindi dapat ipagwalang bahala ang Iraq, lalo na at kumakamada ng 20 puntos kada laro si Mayfield sa nagdaang qualifiers. Habang nananatiling blanco ang Gilas Pilipinas sa makakaharap na koponan ng Iraq, usap-usapan naman ang unang makakasagupa ng pambansang koponan. Mula sa Group D, isinapubliko ni Dadin Kinito Henson ang unang araw ng laban at unang kalaban ng Gilas Pilipinas. Kaya naman ang tanong ng bayan, anong petsa sasalang at anong koponan ang unang makakaharap
ng grupo ni Coach Tim Cone sa Asia Cup. Tutukan po natin si Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Ang unang laro ng Gilas ay laban sa Chinese Taipei sa August 6. Pagkatapos na isang araw na pahinga, makakaharap naman nila ang New Zealand sa August 8 at tatapusin ang round kalaban ng Iraq sa August 10. Chinese Taipei, grabe no? Unang-unang salang ng Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei. Wala na sigurong explanation dito kasi alam naman natin kung ano ang kayang ibigay ng Chinese Taipei sa bakbakan versus Gilas. Kaya tingin natin nasa grupo ni Coach Tim ang pressure once na magharap na sila. Pressure kasi alam nila na may kakayahan ng Taiwanese na gulpihin sila sa laban. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi nakakaramdam ng pressure ang Taiwanese. Meron din sila dyan. Para sa kanila, ito na yung tamang pagkakataon para sabihin sa mga Pilipino na hindi tsamba yung panalo nila dito sa qualifiers. Kaya gagawin nila yung lahat, lalo na yung mga birada nila sa labas na kumatay sa Gilas para may panalo yung laban. Sa panig naman ng New Zealand, kampante lang sila dyan. Parang wala lang sa kanila yan. Ibig sabihin, matindi ang kumpiyansa nila. Nakakayanan nilang talunin ulit ang Gilas Pilipinas. Malimit kasi ginagawa na nila yon bago pa sila natalo noong nakaraang November dito sa qualifiers. Bukod dyan, alam na alam nilang pupuntirihin sa grupo ng Pinoy. Si Justin po yun. Para sa kanila, si Brownlee ang heart and soul ng Gilas. Kaya hindi na tayo magtataka kung gipitin ulit nila si Brownlee in case na si Brownlee talaga ang makasama sa hanay bilang naturalized player. Malaking kawalan din sa grupo ni Coach Tim ang isang Kai Sotto na merong injury na nakuha sa Japan B-League. Kaya para sa akin, malaki ang bentahe talaga ng New Zealand sa laban. Although hindi natin inaalis ang posibilidad na makapaghanda si Coach Tim ng isang magandang game plan at ma-execute ng maayos ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.